India, tuloy pa rin ang offer ng mga fighter aircraft para sa Pilipinas. Ito nga po mga idol ay isa sa option ng Pilipinas para sa Combat Aircraft Acquisition Project. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang acquisition project kung saan ino-offer ang mga fighter aircraft ng India ay bukod pa sa multi-role fighter aircraft acquisition project ng Philippine Air Force. Ang eroplanong ino-offer ng India ay ang HAL TEJAS na isang multi-role combat aircraft kung saan makakalaban niya sa acquisition project na ito ang FA-15 ng South Korea. Ang kategorya nga po ng eroplanong ito ay pumapasok sa combat aircraft at hindi sa multi-role fighter aircraft. Matagal na nga pong sinasabi ng India mga idol na bukas silang mag-offer ng mga HAL TEJAS combat aircraft sa Pilipinas para sa acquisition project nito. Meron naman nga pong magandang pinagsamahan ang Pilipinas at ang India kaya't hindi na mahihirapan ang dalawang bansa na magkasundo sa acquisition project. Ang eroplanong ino-offer na HAL TEJAS ay isang Indian single-engine 4.5 generation Delta Wing multi-role combat aircraft na dinisenyo ng Aeronautical Development Agency at minamanufacture naman ng Hindustan Aeronautics Limited o HAL para sa Indian Air Force at Indian Navy. Ang TEJAS mga idol ay ang ikalawang supersonic combat aircraft na dinevelop ng HAL matapos ang HF-24 Marut. Sa kasalukuyan ay meron tatlong production variants ang HAL TEJAS. Ito nga po ang TEJAS Mark 1, Mark 1A at TEJAS Trainer o Light Attack Aircraft. Ang eroplanong ito mga idol ay unang lumipad noong January 4, 2001 at nintroduce naman noong January 17, 2015. Sinimulan niya po itong iproduce noong 2001 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 50 units ang mga nagawang ganito. Noong May 2022, ang India at ang Pilipinas ay pumirma ng Memorandum of Understanding kasama ang Philippine Aerospace Development Corporation kung saan minention dito ang consideration sa pagbili ng TEJAS at iba pang Indian-made aircraft. Ngunit noong July 7, 2022 ay hindi na nga po sinama ang TEJAS sa kinokonsideran ng Philippine Air Force para sa multi-role fighter aircraft acquisition project. Ngunit ngayon landing February 2024, ang HAL ay nireport na nag-offer sila ng TEJAS Mark 1A para sa Philippine Aerospace Development Corporation bilang naval strike platform. Ibig sabihin mga idol, ang mga eroplanong ito ay pwedeng i-equip ng BrahMos NG missiles. Kung matatandaan natin mga idol, ay ngayong taon lang din na i-deliver sa Pilipinas ang unang batch ng mga BrahMos Supersonic Cruise Missile bilang shore-based anti-ship missile system ng ating bansa. Ang BrahMos Supersonic Cruise Missile ay gawa rin ng India at kung gugustuhin ng Pilipinas ay pwede rin itong gamitin sa himpapawid gamit ang TEJAS Mark 1A na ino-offer ng HAL. Sa kasalukuyan ay tanging India pa lamang ang nag-ooperate ng ganitong klaseng eroplano. Ang eroplanong ito mga idol ay pinapalapad ng isa o dalawang crew. May haba itong 13.2 meters, wingspan na 8.2 meters at height na 4.4 meters. Ang empty weight nito mga idol ay 6,560 kg, habang ang gross weight naman ay 9,800 kg. Maximum take-off weight naman nga po nito ay 13,500 kg. Para naman sa power plant mga idol ay meron nga po itong isang General Electric F404GE IN20 after burning turbofan engine. Sa performance naman ay meron nga po itong maximum speed na 2,220 km per hour o Mach 1.8. May combat range na 739 km, ferry range na 3,000 km at service ceiling na 50,000 feet. Sa armament naman mga idol ay meron nga po itong isang 23mm twin barrel cannon at meron din itong siyam na hardpoints na pwedeng lagyan ng mga rockets, missiles at bomba. Mga idol, isang magandang option nga po ito para sa Philippine Air Force at Philippine Navy bilang light combat aircraft at naval strike platform. Malaki nga po ang maitutulong nito at may aambag sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!